Ikaw pala si Tinay, ang sinasabi ni Ben na pamangkin niya na galing pang Maynila. Ako nga po. Bakit nga pala kayo napauwi dito sa probinsya? Nawalan po kasi ng trabaho ang asawa ko dahil nagbawas ng mga tao ang kumpanya nila. Nagdesisyon po kami na dito na manirahan sa probinsya at subukan ang buhay dito. Anong trabaho ng asawa mo ngayon? Sa ngayon po naghahanap pa rin siya ng trabaho. Ilan bang anak ninyo? 3 na po at malalaki na rin. Kaya nga pinayagan na rin ako ng asawa ko na magtrabaho para makatulong sa kanya sa mga gastusin. Siguro naman kahit papaano may ideya ka na sa negosyo ko. Hindi naman ito big time pero nasa 5 taon na rin ako sa ganitong klaseng negosyo. At dahil nasa probinsya tayo, alam mo naman siguro na hindi kalakihan ang pasahod ko. Opo, alam ko naman po yon. May alam ka ba sa pagluluto? Meron naman po. Kung hindi nyo na itatanong nung nasa Maynila ako, madalas akong kinukuhang magluto sa mga handaan. Sa palagay ko, magiging malaking tulong ka nga sa akin. Ibig po bang sabihin tanggap na ako sa trabaho? Oo, bukas sa bukas pwede ka na magsimula. Maraming salamat po, Aling Mila. Hindi po kayo magsisisi na tinanggap niyo ako sa trabaho. Lahat gagawin ko para makatulong sa negosyo ninyo. Ang sipsip na katrabaho laging nagpapapansin sa amo. Inaako kahit hindi niya trabaho para magmukhang magaling. Mahilig din manira at magsumbong ng maliliit na pagkakamali ng iba. Sa halip na sumipsip, mas mabuting magpakatotoo. Baka sa ginagawa sa kapwa dun pa mapahamak. Mapagpalang araw, Miss Gwen. Isa po ako sa mga masugid na nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Maylene. Tubong Isabela at nasa 40 na ang edad sa kasalukuyan. May 2 rin po akong anak at matagal nang hiwalay sa asawa. Sumulat po ako sa inyo para magbahagi ng aking karanasan sa naging katrabaho ko noon. Naitago na lamang natin sa pangalang Tinay na galing Maynila. Sana po mapili ninyo ang aking sulat. Maylene, kumusta naman yan? Malapit na po itong matapos. Yung unang batch na-pick up na po. Nabasa ko sa page natin puro magaganda ang reviews ng mga naka-order na sa atin. Masarap naman po talaga ang mga pagkain natin. Kaya nga yung iba, regular nang umu-order sa atin kapag may okasyon sa kanila. Salamat sa inyo dahil kayo nang katuwang ko sa negosyo na ito mula pa noon. Malaki rin po ang pasasalamat namin sa inyo dahil binigyan nyo kami ng trabaho. Ay siya nga pala, bukas meron kayong bagong makakasama. Si Tinay, yung pamangkin ni Ben na galing Maynila. Tingin ko, mas gagaan pa lalong trabaho natin dahil marunong din siya magluto. May makakatulong na kayo ni Luisa. Mabuti naman po at meron na kaming makakasama. Mas magiging madali ang trabaho, lalo na kapag maraming mga order sa atin. Kapag dumating siya bukas, ikaw nang bahala magturo sa kanya na mga dapat niyang gawin. Aalis kasi ako bukas Baka sa hapon na ako pumunta dito. Sige ho. Ako na ang bahala sa kanya bukas kapag dumating siya. Matagal na nga pala tayong hindi nakakapagkwentuhan. Kumusta na nga pala ang mga anak mo? Okay naman po sila. Mga magulang ko ho ang nagbabantay sa kanila kapag nandito ako sa trabaho. Wala na ba talagang pag-asa na magkabalikan kayo ni Kevin? Wala na ho siguro. Ilang beses ko kasing sinubukang ayusin ang pagsasama namin pero siya na ang umaayaw sa relasyon namin. Tsaka may iba na siyang kinakasama. Ang bilis naman niyang makahanap ng kapalit mo. May kutob po ako na matagal na silang may relasyon. Nagsasama pa lang kami ni Kevin. Matagal ka na palang niloloko ng asawa mo. May napapansin na ho ako noon pa. Ayoko lang tanggapin dahil natatakot akong malaman ang totoo. Kung ayaw niyo na makipagbalikan sa'yo, sana man lang kahit suporta na lang sa anak ninyo. Yun na nga lang po ang hinahabol ko sa kanya Magbigay siya kahit sa mga bata na lang. Bibihira na lang talaga ang mga matitinong lalaki ngayon. Pwede mo naman sampahan ng kaso ang asawa mo para magtanda sila ng kabit niya. Kahit naman po gawin ko yun, wala namang magbabago. Hindi na po ako mahal ng asawa ko. Maliban sa malaking abala na rin sa akin yun. Sa bagay nga, praktikal din naman yung naiisip mo. Basta, wag lang siyang magkukulang ng sustento sa mga bata.
Kung hindi, takutin mo, nasasampahan mo sila ng kaso ng kabit niya. Gusto nga po ng pamilya ko, tuluyan nang mawala sa buhay namin si Kevin eh. Kaya lang, hinahanap-hanap din kasi siya ng mga anak namin. Ganun talaga ang mga bata, lalo na't hindi pa nila naiintindihan ang nangyayari. Unti-unti mo na lang ipaunawa sa kanila kapag nasa hustong gulang na sila. Ganun na nga po ang ginagawa ko. Basta nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong. Alam mo naman na hindi na kita itinuturing na iba. Lahat kayo na nagtatrabaho sa akin. Maraming salamat po, Aling Mila. Yung may makikinig lang sa mga hinaing ko malaking bagay na. May ilang buwan na rin ang nakakalipas mula nang tuluyang kaming iwan ng asawa kong si Kevin. Sa loob ng 5 taon, puro away na lang ang nangyayari. At hindi ko maamin noon na nagsasama na lang talaga kami dahil sa 2 naming anak. Nagkukulang na rin siya sa pagbibigay sa gastusin sa bahay. Kaya napilitan na rin akong magtrabaho sa food business ni Aling Mila. Nung una umi-extra lang ako kapag kulang sila sa tao. Hanggang sa maging regular na akong tagaluto niya. Kinabukasan maaga akong pumasok. May order kasing 5 bilao sa amin at 7:00 kukunin. Taga rito lang sa amin ang umorder at ipapakuha na lang daw. Naghahanda na ako ng mga sandaling yon nang dumating si Tinay. Ikaw siguro yung sinasabi ni Aling Mila. Ako nga. Nasaan nga pala si Aling Mila? Pinapunta niya kasi ako na maaga dito. May importante kasi siyang nilalakad ngayon. Sa akin kanya pinagbili na turuan ng mga dapat gawin. Ah, ganun ba? May order ba ngayon? Oo, mamayang 7:00 to kukunin dito. Pansit palabok bang lulutuin mo? Tutulungan na kita. Sige, marami ka bang alam na lutuin? Oo, halos lahat ng niluluto niyo alam ko. Ayun, hindi na pala kita kailangang turuan pa. Ilan nga pala kayo nagluluto dito? Bali 3 kami. Si Aling Luisa ang kapartner ko. Si Kuya Edwin naman ang nakatoka sa pagpiprito. Iba rin ang nakatoka sa paghuhugas. Nasaan nga pala si Aling Luisa? Siya nga din pala ang nakatoka sa pamamalengke kapag hindi pwede si Aling Mila. Malapit kasi si Aling Luisa sa palengke, kaya siya ang inuutusan. Madali lang pala matutunan ng pasikot-sikot sa trabaho natin. Madali lang talaga. Tsaka 10 lang naman tayo. Ah, okay. Matagal ka na ba dito? Magli5 taon na. Dati umi-extra lang ako. Hindi pa naman kasi stable itong negosyo ni Aling Mila noon Nabanggit nga niya kahapon na 5 taon na nga tong negosyo niya. Matanong ko lang, kumusta ang buhay sa Maynila? Ayos naman kung may regular na trabaho, pero kapag wala, gutom ang aabutin. Maliban sa mahal, lahat binibili doon, ultimo talbos ng kamote. Iba pa rin talaga ang buhay dito sa probinsya, kaya siguro naisipan ninyong umuwi dito. Oo, tsaka nawalan kasi ng trabaho ang asawa ko. Sana, Tinay, magtagal ka sa trabaho natin. Alam mo, para na kaming pamilya dito. Ah, talaga? E di ang saya nyo pala kapag nagkakasama. Oo, tsaka mabait talaga si Aling Mila. Kaya mahal siya ng lahat ng nagtatrabaho sa kanya. Nabanggit nga ni Tio Ben. Kaya nga nung nagtanong ako kung may alam siyang pwede kong pasukan, sinabi nga niya sa akin dito kay Aling Mila. Swerte mo na dito ka napunta. Sana nga. Ang mabuti pa magtrabaho na tayo. Mamaya ng kwentuhan. Habang gumagawa nga kami ng mga order, napansin ko na magaling talaga si Tinay. Ang bilis niyang kumilos at gamay na niya ang bawat gagawin. Kaya naman kahit wala ang tulong ni Aling Luisa, natapos agad namin ang mga order. Pagdating ni Aling Luisa, pinakilala ko na agad sa kanya si Tinay. Matipid na ngiti naman ang binigay dito ng may edad ng babae. Nung dumating nga nung hapon si Aling Mila, kinumusta niya agad ng trabaho ni Tinay. Puro naman papuri ang sinabi ko sa ginawa ng babae. Tama pala ang desisyon kong tanggapin siya. Nag-aalangan kasi ako nung una, kahit pamangkin pa siya ni Ben. Sa tingin ko nga po, hindi ko na siya kailangang turuan Gamay na niya ang ginagawa natin. Kumusta naman ang pagtanggap ng mga kasama mo kay Tinay? Okay naman po. Sa una lang nagkakahiyaan dahil unang araw ni Tinay.
Mabuti naman. Alam mo naman sa lahat ng ayoko yung hindi kayo magkakasundo. Dahil naaapektuhan ang negosyo ko. Wag po kayong mag-alala. Tingin ko naman kay Tinay, makakasundo namin siya. Mukha naman siyang mabait. Kumusta nga po pala ang lakad niyo? Okay naman, Iha. Alam mo ba kung ano ang inaasikaso ko? Ano po, Aling Mila? Mukha po kayong masaya eh. Ay sinabi mo pa. Yung lupa na gusto kong bilhin, malapit ko na mabili. Yan po ba yung lagi niyong kinikwento sa akin? Oo, yun mismo, Iha. Ngayon pa lang binabati ko na kayo. Para talaga sa inyo ang lupa na yun. Oo nga. Biruin mo, sa loob ng ilang taon, wala man lang nakabili nun. Samantalang marami namang tumitingin at okay naman ang lokasyon. Hinintay lang po talaga na magkapera kayo. Babalik na lang ako para magpirmahan kami ng may-ari. Sa tingin ko, ikaw ang nagdala ng swerte sa akin. Mula kasi nung magtrabaho ka sa akin, lumakas na ang negosyo ko. Masipag din po kasi kayo at hindi basta-basta sumusuko. Kahit nga wala ako, napapatakbo mo ng maayos ang negosyo. Nakukumpletong lahat ng mga order sa isang araw. Nagtutulungan din po kasi kami dito eh. Oo nga, maganda ang teamwork ninyo. Sana mas lalo pang gumanda ang takbo ng negosyo ngayong kasama na natin si Tinay. Palagay ko po marami din kaming matututunan sa kanya. Pagkatapos makita ang mga order para bukas, umuwi na rin ako. Medyo malayo ang inuuwian ko dahil nasa dulo na yun ng barangay namin. Samantalang si Tinay nasa Bukana lang ang tinutuluyan niya at pwedeng lakarin. Pagdating sa amin, sinalubong agad ako ng yakap ng dalawa kong anak. Si CJ ang panganay ko at si Mel naman ang bunso. 10 at 8 taon ng edad nila. Kahit pagod ako sa trabaho, nababawasan dahil sa kanila. Pagkabigay ko naman ng pasalubong ko sa kanila, bumalik na sila sa ginagawa nila. Nagmano naman ako kina Itay at Inay. Maaga ka yata ngayong nakauwi. Opo, maaga po kasing na-pick up yung huling order sa amin. Alam niyo po ba, Tay? May bago kaming kasama. Yung pamangkin ni Mang Ben na galing Maynila. Narinig ko nga noon na meron siyang parating na kamag-anak. Kumusta naman bilang katrabaho? Okay naman po si Tinay. Hindi ako nahirapan sa pagtuturo dahil ginagawa na rin pala niya yun sa Maynila. Huwag ka munang magtiwala. Kilalanin mo muna siya. Kilala kasi kita na mabilis makipagkaibigan at maging palagay ang loob. Galing pa pala siya ng Maynila. Porke ba galing ng Maynila hindi na po mapagkakatiwalaan. Pinag-iingat lang kita. Iba kasi minsan mag-isip ang mga galing sa Maynila. Sige na nga po, mag-iingat na ako. Hindi po muna ako magtitiwala sa kanya at magkikwento ng tungkol sa buhay ko. Ay, siya nga pala. Galing kanina dito si Kevin. Ang nanay mo ang nadatnan niya. Nagbigay po ba ng sustento sa mga bata? Grocery lang ang dala para sa mga bata. Sa 1 linggo na lang daw siya magbibigay. Ganyan din po ang sinabi niya nung nakaraan Kaya ko namang bilhan ng pagkain ng mga anak ko. Ang gusto ko, pera. Dahil iniipon ko para sa pag-aaral ng mga anak namin. Ang sabi niya sa nanay mo, wala daw siyang trabaho ngayon. Ewan ko lang kung totoo. Hindi ako naniniwala sa kanya. Sinungaling naman siya Kung hindi siya magbibigay ng sustento, huwag mong ipakita ang mga apo ko. Kung ako ang nadatnan niya kanina, baka ihagis ko pa sa mukha niya ang dala niya. Nabibili naman sa tindahan yung mga binigay niya Hinayaan ko na nga sila ng kabit niya Hindi ako papayag na pati sustento hindi siya magbibigay. Kaya nga huwag mong ipakita ang 2 bata. Kaya naman natin silang suportahan hanggang sa paglaki. Handa namang tumulong ang kapatid mo. Basta huwag nang magpapakita ang hayop na yun sa atin. Tay, ayoko naman po na ipagkait ang mga anak ko sa ama nila. Sa edad kasi nila ngayon, hindi pa nila naiintindihan kung bakit hiwalay na kami ni Kevin. Ay, pasensya ka na anak. Kung nakikialam ako masyado sa iyo, nasaktan din kasi ako ng husto sa ginawa niya. Naiintindihan ko naman po kayo, Tay. Nagpapasalamat nga ako dahil nandyan kayo ni Nanay. Dahil alam ko na hindi ko kakayaning mag-isa ang nangyayari sa akin. Kahit ano man ang mangyari,
hindi namin kayo pababayaan. Alam ko hanggang ngayon umaasa ka pa rin na magkakaayos kayo ng asawa mo. Pero kami ng nanay mo, hindi na namin siya tinuturing na parte ng pamilya natin. Balang araw po matatanggap ko rin na hindi na talaga mabubuo ang pamilya ko. Hayaan nyo na lang na mamanhid ng kusa ang puso ko. Sige. Sana dumating na ang araw na yun. Nasasaktan din kasi kami ng nanay mo. Tuwing nakikita ka namin na umiiyak pa rin dahil sa asawa mo. Kung gaano ako minala sa pag-aasawa ko, napakaswerte ko naman sa pagkakaroon ng mapagmahal at maaasahang pamilya. Kaya kahit mabigat ang pinagdadaanan ko, nakakaya ko dahil sa kanila. Kinabukasan maaga akong gumising para ipagluto ng almusal at baon ng mga anak ko. Yun lang kasi ang nagagawa ko sa kanila dahil tuwing umaalis ako, tulog pa sila. Si nanay na nag-aasikaso sa kanila hanggang sa paghahatid sa eskwelahan na may kalayuan din sa amin. Umaalis naman akong gising na si nanay. Pagdating ko sa trabaho, nandun na si Tinay at ilan naming kasama na nagluluto na ng mga order sa araw na yon. Magkasunod lang kami ni Aling Luisa na dumating. Nag-umpisa na kami kahit wala pa kayo. Ayos lang. Ganyan din naman ang ginagawa ko kapag nauuna ako. Maylin, ikaw na lang ang magprito ng mga Shanghai. Ako na lang dito sa mga pasta. Eksperto kasi ako dito Ikaw naman, Aling Luisa. Pakigayat na lang po yung mga gulay para sa pansit. Sige. Tara na, Aling Luisa. Ang dami palang order ngayong araw kumpara kahapon. Iba-iba talaga bawat araw. May mga pagkakataon talaga na konti lang ang mga order. Siguro kapag natikman nila ang timpla ko, masasarapan sila. Yung mga first time umorder, sigurado na uulit sila. Tinay, wag mo sanang baguhin ang timpla nang hindi nagpapaalam kay Aling Mila. At saka yun din ang nakasanayan na ng mga regular nating customer Hindi ko naman babaguhin. Medyo matabang lang kasi ang timpla mo. Kaya dadagdagan ko lang ng pampalasa. Tsaka ipinaalam ko na kay Aling Mila kanina. Galing na pala siya dito? Oo, magkasabay nga kami Chinek niya kung ano pa ang mga kulang. Pupunta daw siya ng maaga sa palengke. Ipinagbilin din nga pala niya yung mga i-deliver mamaya. Si Aling Mila talaga. Mula pa noon, napakasipag na niya. Kaya hindi nakakapagtaka na umasenso. Ganun ang mga idol ko, yung masisipag. Ako rin naman Alam mo dapat kahit nagkwekwentuhan tayo, kumikilos pa rin para tuloy-tuloy ang trabaho. Gumagawa naman ako Napansin ko lang sa mga kasama natin, kapag walang bantay, tamad ng kumilos. Teka, sino bang tinutukoy mo? Yung mga nakatukas sa paghuhugas. Dapat siguro kapag wala silang ginagawa, sana nagwawalis man lang sila. Maayos naman nilang nagagawa ang trabaho nila. At saka hindi naman nagrereklamo si Aling Mila Paano, hindi naman kasi niya alam. Sana, kung ano man ang nakikita mo, wag mo na lang sabihin sa amo natin. Oo naman ayoko naman na pag-initan niyo ko. Hindi na lang ako umimik. Binilisan ko na lang ang ginagawa ko. Nang sulyapan ko si Aling Luisa na kanina patahimik, halata sa ekspresyon niya na hindi niya gusto ang bago naming katrabaho. Napansin ko rin lahat ng nakatoka sa akin na trabaho siya na ang gumagawa. May pagkakataon pa na inuutusan niya kami kung anong dapat naming gawin. Nang dumating si Aling Mila, nakikipag-unahan siya sa pagtulong dito. Lihim na lang akong naiiling. Nang kinausap naman ako ni Aling Mila, hindi ko alam kung anong sasabihin. Ayos bang kasama sa trabaho si Tinay? Ayos naman po. Marami kasi siyang suwestyon na sinasabi na pwede daw makatulong sa negosyo ko. Baka kasi napag-uusapan ninyo. Wala naman po siyang nababanggit sa akin o kahit kanino. Ganun ba? Ramdam ko kasi ang pagmamalasakit niya sa negosyo ko. Gusto niya talagang makatulong para lalo itong lumago. Nasa inyo naman po kung pakikinggan niyo siya. Gusto ko lang ipaalala na ilang araw pa lang siyang nagtatrabaho sa atin. Naisip ko nga rin yan. Gusto lang daw niyang mag-share ng mga kaalaman niya na natutunan sa Maynila. Kayo pa rin naman po ang magdedesisyon sa bagay na yan, Aling Mila. Maiba nga pala ako. Kumusta ang pakikitungo niya sa inyo?
Hindi po siya masyadong nakikipag-usap sa mga kasama namin. Maliban sa akin. Puro kasi siya trabaho eh. Yan ang gusto ko sa isang tauhan, yung hindi na kailangang bantayan o utusan para gumawa. Tama po kayo. Obserbahan pa rin natin siya. Baka mamaya kasi umpisa lang siya masipag, gaya ng mga nauna kong tauhan. Sa tingin ko naman po masipag talaga si Tinay. Pero sa tingin ko, hindi ka pa rin niya kayang talunin sa sipag at tiyaga. Hindi naman po ako nakikipagkompetensya eh. Alam ko naman yun. Ay, uuwi ka na ba? Dadaan lang po ako sandali sa palengke para mamili ng mga kailangan namin sa bahay. Oo nga pala. Tuwing sumasahod ka, dumadaan ka sa palengke. Sige po, Aling Mila. Aalis na po ako. Mag-iingat ka. Magkita na lang tayo bukas. Sandaling panahon pa lang namin nakakasama si Tinay pero marami na akong reklamo na tatanggap mula sa mga kasamahan namin. Kahit ako may mga napapansin sa kanya na hindi ka nais-nais. Pero ayoko na lang napunahin para walang gulo. Hanggang lumipas ang isang buwan, mas nakikita na namin ang tunay niyang kulay. Isang araw tanghali na akong pumasok dahil may sakit ang bunso kong anak. Inasikaso ko muna siya bago ako umalis sa amin. Sa gate pa lang naririnig ko na ang malakas na boses ni Tinay. Sa bahay lang kasi kami ni Aling Mila nagluluto. Nagpagawa ang amo ko ng malaking kusina para dun kami magluto ng mga order na pagkain. Anong nangyayari dito? Isa ka pa! Bakit ngayon ka lang? Alam mo naman na maraming mga order ngayon, pero daig mo pa ang may-ari. May sakit kasi ang bunso ko. Inasikaso ko muna bago ako umalis. Hindi dahilan yan para malate ka. Nagkakasakit din naman ang mga anak ko. Pero kahit kailan, hindi ako nalilate sa trabaho. Di ikaw na ang magaling. Pinagsasabihan ka lang, ikaw pa ang galit. Ikaw ang kanina pa galit. Nasa gate pa lang ako naririnig ko na yung boses mo eh. Anong karapatan mo para sigawan ng mga kasama natin? Pinagsasabihan ko lang sila dahil puro palpak ang mga trabaho nila. Sayang naman ang mga sangkap na ginagamit nila. Maliban pa doon, hindi maayos ang trabaho nila. Sino ka para sabihin yan, ha? Matagal na silang nagtatrabaho dito at walang reklamo sa kanila si Aling Mila. Paano kasi hindi nga niya nakikita mga palpak na ginagawa ng mga tao niya? Ikaw itong kabago-bago lang. Kung umasta, daig pa ang may-ari. Nagmamalasakit lang ako sa negosyo ni Aling Mila. Pwede mo naman sanang sabihin ng maayos. Hindi yung akala mo kung sino kang umasta. Ano, gayahin ko yung paraan mo? Masyado kang mabait sa mga kasama natin. Hindi ka na nga magaling magluto, masyado ka pang mabait sa kanila. Ano nangyayari dito? Umalis lang ako sandali, nagkakagulo na kayo dito. Ito po kasing si Tinay eh. Nadatnan kong pinapagalitan ng mga kasama namin. Totoo ba yun, Tinay? Hindi ko naman po sila pinapagalitan. Inaamin ko na pinagsasabihan ko sila dahil sa palpak nilang trabaho. Sayang kasi ang mga sangkap. Hindi man lang kasi nila iniisip na mahal ang mga bilihin ngayon kahit pa sabihing nasa probinsya tayo. Mula po nang dumating siya rito, wala na siyang ginawa kundi ang mag-utos. Lahat din ng trabaho namin dito, gusto niya siyang gumawa para magpasikat. Gusto ko lang pong makatulong sa kanilang lahat para maipakita na maaasahan nila ako. Hindi ko naman siguro kasalanan kung lagi ako nauuna dito at ginagawa ko ng trabaho nila. Sa lahat ng ayoko, yung nag-aaway. Baka mamaya malasin pang negosyo ko. Pasensya na po kayo, Aling Mila. Nagmamalasakit lang ako sa negosyo ninyo. Hindi ko naman nakalain na mamasamain nila. Umaasta ka kasi na siga mula nang dumating ka. Lagi mong tinitingnan ng mga kilos namin. Gusto mo, lahat ng sabihin mo sundin namin na walang tanong-tanong. Hindi naman yun ang ginagawa ko eh. Teamwork tayo dito. Hindi ko nagagawin na umasta na parang ako ang amo dito. Pero yun ang ginagawa mo, Tinay. Nagpapasensya lang kami ng mga kasamahan ko dahil ayaw namin ng gulo. Alam mo, Mylene, hindi mo pa ako ganun kakilala para husgahan ako. Pasensya na kung yun ang tingin mo sa mga ginagawa ko. Gusto ko lang talagang makatulong kay Aling Mila. Pero dahil tingin mo nakakagulo ako, aalis na lang ako dito. Hindi mo kailangang umalis, Tinay. Maliit lang naman na problema ang hindi ninyo pagkakaintindihan. Pwede ninyo yung pag-usapan. Ayoko naman po na magkakailangan kami.
Sigurado naman na kay Maylin sila kakampi kung sakali. Okay lang naman na umalis ako dito. Hindi kita papayagan. Gusto kong bigyan kayo ng pagkakataon na magkasundo. At isa pa, alam ko na wala pang trabaho ang asawa mo. Paano bububuhayin ng mga anak ninyo? Makakahanap pa naman po siguro ako ng bagong trabaho. Maylin, kilala kita na mabait na tao. Inaasahan kong ikaw ang mas higit na makakaintindi kay Tinay. Gusto ko na magkaayos na kayo ngayon. Wala naman pong problema sa akin eh. Basta wag na lang niyang gagawin ang ginawa niya sa mga kasamahan namin. Dapat lang na magturingan kami bilang pamilya dito. Pamilya naman po ang turing ko sa kanila mula pa nung unang araw ko dito. Alam ko na kinikilala niyo pa ang isa't isa. Naniniwala ako na mahuhuli niyo rin ang kiliti ng bawat isa. Magbati na kayo. Patawarin niyo ako kung may nagawa man akong pagkakamali. Hindi ko na ulit gagawin ang mga ginawa ko. Mangiyak-ngiyak pa na lumapit sa amin si Tinay at isa-isa kaming kinamayan nito. Natutuwa naman si Aling Mila sa nakikitang pag-aayos namin. Sa kabila ng ginawa ni Tinay, hindi pa rin ako kumbinsido na bukal sa loob niya ang pakikipag-ayos niya. Nararamdaman ko na pakitang tao lang yun. Nang mga sumunod na araw, maayos naman ang samahan namin. Bihira din kaming kausapin ni Tinay at pinapakita niya talaga na masipag siya sa harapan ni Aling Mila. Lagi naman siyang pinupuri ng amo namin. Parang hindi ka napapagod ah. Batak po talaga ako sa trabaho sa Maynila. Tsaka gusto ko talaga ang trabaho ko sa inyo. Nag-e-enjoy po ako sa pagluluto. Halata ko naman kasi buong maghapon, nakangiti ka lang kahit mainit ang kalan. Tsaka masarap ka magtimpla ng mga ulam. Puro magagandang sinasabi ng mga naka-order na sa atin. Yun nga pong sinasabi ko kay Maylin na parang may kulang sa timpla niya. Kaya lang po, imbis na pakinggan niya ako, minasama pa niya. Naiintindihan ko naman po yun dahil matagal na siya sa inyo. Ikaw na lang magpasensya sa kanya ha. May pinagdadaanan lang kasi siya ngayon at hindi biro ang maging solong ina. Nasaan na po ba ang asawa niya? Sa makabilang bahay na. Sumama po sa ibang babae? Ganun na nga. Pero mabait naman si Maylin. Wala lang siguro siya sa mood na magkasagutan kayo. Ngayon alam ko na po na meron siyang pinagdadaanan. Masahabaan ko ng pasensya ko sa kanya. Maraming salamat sa iyo, Tinay. Hindi ka lang mabait, mahusay ka rin makisama. Dapat lang po na akong makisama dahil akong bago dito. Ay siya nga pala, baka meron kang alam na pwedeng idagdag sa mga putahe natin. Dapat po siguro si Maylin na lang ang tanungin ninyo sa bagay na yan. Baka pagmulan pa namin yan ng issue. Si Maylin kasi natuto na lang ng pagluluto ng magtrabaho siya sa akin. Ikaw kasi mas malawak ang kaalaman mo. Marami nga po akong gusto sanang isuggest sa inyo. Yun nga lang, nauunahan ako ng hiya. At ayoko nga talagang magkaproblema na naman sa mga kasama ko. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman sasabihin sa kanila. Gusto ko po talagang makatulong sa inyo. O yun naman pala eh. O bukas magbigay ka sa akin ng mga listahan ng mga naiisip mo na pwedeng idagdag sa menu natin. Sige po, Aling Mila, ililista ko. Ang dami ko pong naiisip. Salamat, Tinay ha. Malaking tulong ka talaga sa akin. Isang araw na hindi kami abala, miniting kami ni Aling Mila. Magdadagdag siya ng 4 na putahe sa menu namin. At si Tinay ang nakatoka doon. Nang sabihin ng amo namin ng mga nadagdag na putahe, pamilyar sa akin ang mga pangalan pero wala akong ideya kung paano lutuin ang mga yon. Isa rin sa napansin ko, laging nag-uusap si Tinay at ang amo namin tungkol sa mga plano sa negosyo nito. Samantalang dati lahat kami kinakausap niya kung merong manggagawing pagbabago. Ngayon sila na lang dalawa. Tuwing meron akong sasabihin, lagi rin itong sinasabi na ipaalam ko muna kay Tinay at kung approve dito. Mas si Tinay na ngayon ang pinagkakatiwalaan sa lahat. Wala kaming kamalay-malay ng mga kasama ko sa malaking pagbabago na mangyayari sa mga susunod na araw. Bakit ba napapansin ko ang bilis maubos sa mga rekado natin?
Araw-araw po kasi nating ginagamit eh. Alam ko, pero ang bilis maubos ng sibuyas at bawang. Namomonitor ko naman ang ginagamit natin. Pero napansin ko nitong mga nagdaang araw, mabilis maubos. Kakabili lang kahapon ah. Nagdagdag po kasi kayo ng putahe, kaya siguro mabilis makonsumo ang mga rekado. Ewan ko lang, pero tingin ko may nangyayaring milagro dito. Aling Mila, huwag niyong sabihin na pinagbibintangan niyo kami na... Wala akong sinasabi na meron akong pinagbibintangan. Kahit kasi si Tinay, napapansin na rin. Wala pong gagawa ng mga iniisip niyo sa amin. Matagal na kaming nagtatrabaho sa inyo. Hindi ko iniisip na ikaw ang pwedeng gumawa. Baka kako dahil masyado ng palagay ang loob sa akin ng mga kasama mo, umaabuso na. Kahit po palagay na ang loob nila sa inyo, alam nila kung hanggang saan ang limitasyon nila. Nakikita niyo naman ang ginagawa nila eh. Sinusulit ang bawat pinapasahod ninyo. Siguro kapag nandito ako. Paano kapag wala ako? Alam ko madalas mong pagtakpan ng mga ginagawa nila dahil turing mo na sa kanila mga kaibigan at hindi lang basta katrabaho. Hindi ko po alam kung bakit kayo nakakapagsalita ng ganyan. May nagsusulsul ba sa inyo? Hindi ko na yata nagugustuhan ang sinasabi mo, Maylin. Alam ko na palagay na ang loob mo sa akin at hindi na kita itinuturing na iba. Pero sana, alam mo kung saan ka lulugar. Pasensya na po kung sumobra na ako. Napansin ko kasi na parang nagbago na kayo eh. Hindi ako nagbago. Pamilya pa rin ang turing ko sa inyo. Yun nga lang, kailangan ko maglagay ng boundary para hindi naman ako maabuso. Baka mamaya pati negosyong pinaghirapan ko ng ilang taon, maapektuhan. Naiintindihan ko po kayo. Pero alam ko na walang ginagawa ang mga kasamahan ko sa inyo. May malasakit din sila sa negosyo ninyo dahil ito ang bumubuhay sa pamilya nila. O siya, umuwi ka na para hindi ka gabihin sa daan. Sige po. Tama nga si Tinay. Masyado akong naging mabait sa mga tauhan ko. Mabuti na lang talaga dumating siya. Yun ang kauna-unahang beses na uuwi ako na mabigat ang kalooban. Hindi man diretsahang sinabi ni Aling Mila, alam kong wala na siyang tiwala sa amin dahil yun sa panunulsol ni Tinay. Para tuloy kami nagkaroon na ng ilangan sa kusina habang gumagawa. Wala na ang kwentuhan at tawanan na pampaalis din ng pagod. Ramdam din namin ng mga kasama ko na bawat kilos namin binabantayan ni Tinay tuwing wala ang amo namin. Kada may kukunin kasing gagamitin ng mga kasama ko, tanong agad nito kung ilan ang nakuhang lata ng gatas, keso at kung ano-ano pa. Minsan hindi na ako nakatiis nung ako naman ang tanungin niya. Ilan na nakuha mong spaghetti sauce? Hindi ko na matandaan eh. Dapat tinatandaan mo. Alam mo, importante yun eh. Bilangin mo na lang ang supot na nasa basurahan. Bastos ka rin, no? Alam mong pagkain ang inihahanda natin, gusto mong magkalkal ako sa basurahan. Sabi mo kasi importante. Di ikaw ang magbilang. Gusto mo bang isumbong kita kay Aling Mila, ha? Alam mo na kailangan natin malaman kung saan napupunta ng mga ginagamit natin dahil marami ang nawawala. Sa palagay mo kaya, Tinay, nanakawin namin ang mga yon, ha? Posible naman dahil hindi mawawala ang mga yun kung walang nag-uuwi. Matatagal na kami dito. Ngayon lang nagkaroon ng ganitong issue mula nang dumating ka. Pinagbibintangan mo ba ako, ha? Kami rin naman pinag-iisipan mo ng hindi maganda. Hindi ako kundi si Aling Mila. Wala ka na kasing ginawa kundi ang sulsulan ng amo natin. Gusto mo ikaw lang ang magaling sa paningin niya. O wag mo sabihin na nagsiselos ka. Dahil ako nang pinagkakatiwalaan ni Aling Mila kesa sa iyo. Bakit naman ako magsiselos sa'yo? Nadaan lang naman sa paninipsip kung bakit ikaw na ang pinagkakatiwalaan ng amo natin. Hindi ako sipsip. Mas magaling lang talaga ako sa'yo. Naaawa lang sa'yo si Aling Mila kaya pinagtsatsagaan niya mga luto mo. Pero simula nang matikman niya ang timpla ko, mas gusto na niya akong magluto. Kita mo nga, mas dumami ang mga umu-order sa atin. Magaganda din ang mga review sa page natin dahil yun sa akin. Magaling ka naman pala eh. Di mula ngayon, ikaw na lang ang magluluto ng lahat ng mga order. Lahat kami tagabalat na lang ng mga rekado at tagahugas. Wag kang hihingi sa amin ng tulong ah. Halos naman ako lahat ang gumagawa dito. Wala na kayong ginawa kundi magkwentuhan.
Dapat nga siguro nagbabawas na rin ng tauhan si Aling Mila. Hindi mangyayari na magbabawas siya ng tauhan. Baka magdagdag pa nga eh. Kung magdadagdag man, sisiguruhin ko na sa akin siya magpapahanap, hindi sa'yo para alam ko na hawak ko. Ganyan ba talaga ang mga galing ng Maynila, ha? Kung umasta, akala mo kung sino na sa aming mga taga-probinsya. Iba talaga kaming mga tumira sa Maynila. Mas maraming alam kesa sa inyo na dito lang umikot ang buhay. Eh dapat pala, hindi ka na lang umuwi dito. Sino ka naman para pagbawalan kaming umuwi dito, ha? Hindi ka kasi bagay dito. Ah, ganun na? Natigil lang ang pagtatalo namin nang dumating si Aling Mila. Tinapos ko na lang ang pagluluto ko ng pasta at hindi na tinuloy ang pagluluto sa mga putahin na nakasalang. Maging ang mga kasamahan ko hindi na rin nakialam. Kaya kitang-kita sa kanya ang pagod. Bago umalis, siya rin na nagsalang ng mga ulo ng baboy para mapalambot yon bago lutuin kinabukasan. Araw-araw ganun ang ginagawa niya. Hanggang hindi na siya nakatiis na magreklamo. Hindi namin siya pinansin kahit nagbanta pa siya na magsusumbong. Naubos na rin kasi ang pasensya ng mga kasama ko. Kinabukasan tanghali na ako pumasok dahil dumaan pa ako sa eskwelahan ng mga anak ko. Nagpaalam ako kay Aling Mila at pumayag naman siya. Pagpasok ko sa gate, naabutan kong umiiyak si Aling Luisa. Nang tanungin ko siya, pinapaalis na raw siya ng amo namin. Bakit po kayo pinapaalis? Ano bang nangyari? Siya palang nag-uuwi sa mga sangkap na ginagamit natin. Hindi yan magagawa ni Aling Luisa. Siya pa nga ang namamalengke. Hindi natin alam. Baka matagal na niya yung ginagawa at ngayon lang siya nahuli. Maniwala ka sa akin, Maylin. Hindi ko magagawa ang binibintang ng babaeng yan. Huwag ka na nga magsinungaling pa. Nakita nga sa bag mong ilang gatas, sibuyas at bawang. Hindi ka ba makabili ng mga yon, ha? At kailangan mo pang nakawin? Kahit ano pa ang sinasabi mo, hindi magagawa ni Aling Luisa ang bintang mo. Baka meron lang naglagay ng mga yun sa bag niya. Sige, ipagtanggol mo pa siya. Sa ginagawa mo, pinatutunayan mo lang na wala kang malasakit sa negosyo ng amo natin. Hindi totoo na wala kaming malasakit. Nasisiguro ko lang na hindi magagawa ni Aling Luisa na kumuha ng hindi sa kanya. Kahit ipagtanggol mo pa siya, wala ka na ring magagawa dahil inalis na siya sa trabaho. Ayoko umalis. Ako lang ang inaasahan ng pamilya ko. Paano na sila? Eh di sana, minahal mong trabaho na meron ka. Wag ho kayong mag-alala. Kakausapin ko po si Aling Mila. Kahit kausapin mo pa siya, hindi na magbabago ang isip ng amo natin. Pinauwi ko muna si Aling Luisa bago ko kinausap ang amo namin. Naabutan ko siya sa sala sa bahay niya na malalim ang iniisip. Dahan-dahan naman akong lumapit. Aling Mila, pwede ko ho ba kayong makausap? Alam mo na siguro. Akala ko matagal ko nang kilala si Luisa. Hindi ko akalaing magagawa na yun sa akin. Mas una pa pong nagtrabaho si Aling Luisa kaysa sa amin. Kasama niyo na siya nung mga panahon na nag-uumpisa pa lang kayo sa negosyo ninyo. Eh yun na nga. Kaya sobrang sakit talaga ng ginawa niya. Kita na nga sa bag niya, nagkakaila pa siya. Eh baka po meron lang naglagay nun sa bag niya. Sino naman? Si Tinay bang iniisip mo nagagawa nun? Eh siya ngang nakahuli kay Luisa. Alam niyo, mula po nang dumating siya, nagkagulo na ang kusina na dati masaya at magaan lang ang trabaho. Maylin, alam ko na meron kang pinagdadaanan. Pero sana naman wag mong ibunton kay Tinay. Wala pong kinalaman ng personal kong problema sa alitan namin. Ibang ipinapakita niyang ugali kapag wala kayo. Ayoko nang marinig ang iba mo pang sasabihin tungkol kay Tinay. Bakit po ba ang bilis ninyong magtiwala sa kanya? Dahil kahit bago pa lang siya na nagtatrabaho sa akin, nakita kong pagmamalasakit niya at talagang gusto niyang matulungan ako kung paanong mas mapalalagong negosyo ko. Hindi ko lang siya tinutulungan. Tinutulungan din niya ako. Talaga ho bang hindi na magbabago ang isip ninyo na hindi pa alisin si Aling Luisa? Alam niyo naman po na siya lang ang inaasahan ng pamilya niya. Pagkatapos ng ginawa niya, sinira na niyang tiwala ko. Hindi na siya pwede magtrabaho pa dito. Mabuti pa,
pumunta ka na sa kusina at tulungan mo ang mga kasama mo. Wala akong nagawa kundi sundin na lang si Aling Mila. Pagpasok ko sa kusina, sinuot ko lang ang apron ko at tumulong na sa paggagayat ng mga gulay. Nang sulyapan ko ang mga kasamahan ko, lahat sila malungkot. Samantalang si Tinay pangisi-ngisi pa habang nakatingin sa amin. Malakas talaga ang kutob ko na may kinalaman siya sa nangyari. Unang araw pa lang kasi mabigat na ang dugo ni Aling Luisa sa kanya. Ayon sa kanya, tingin daw niya problema lang ang dala ni Tinay sa aming lahat. Hindi nga siya nagkamali. Kanina ko pa napapansin na parang problemado ka. Meron ka bang hindi sinasabi sa amin ng nanay mo? Naaawa lang po ako kay Aling Luisa. Oh, bakit? Ano nangyari sa katrabaho mong yun? Tinanggal po siya sa trabaho. Ha? Ay bakit naman siya tinanggal? Pinagbintangan po siya na nag-uuwi ng mga sangkap na ginagamit namin. Wala naman yata silang ebidensya. Bakit siya kailangang tanggalin? Nakita po sa bag niya. Pero sigurado talaga ako na hindi yun gagawin ni Aling Luisa. May naglagay lang nun. Wala kaming ibang pinaghihinalaan kundi si Tinay. Iba rin pala ang ugali ng babaeng yun. Mula po nung dumating siya, wala na siyang ginawa kundi sumipsip sa amo namin. Ang masaklap pa, lahat kami sinisiraan niya. Dati meron din akong naging katrabaho na sip-sip sa boss namin. Ang daming napatanggal nun sa trabaho dahil sa ugali niya. Ganyan din, inapasama niya sa amo namin. Kaya napag-isip-isip ko na umalis na lang kahit gusto ko pa ang trabaho ko noon. Mahirap kasi na may kasamang ganong klaseng tao. Ibig niyo po bang sabihin, umalis na lang ako sa trabaho ko? Nag-aalala lang naman ako sa iyo. Kung regular lang po sanang nagbibigay ng sustento si Kevin pwede naman akong umalis sa trabaho ko. Sa totoo lang, Tay, nawalan na ako ng gana ngayong wala na si Aling Luisa. Siya pa naman ang katandem ko sa pagluluto. Sabi ko naman sa iyo, nandito lang kami para suportahan kayo ng mga apo ko. Ayoko naman po na maging pabigat kami ng mga anak ko sa inyo. Hindi kayo pabigat sa amin. Alisin mo yan sa isipan mo. Kapag nahirapan ka na sa trabaho mo, huwag ka nang magdalawang isip pa na umalis. Opo, Tay. Salamat po Lagi kayong nandyan. Kayo ang nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Kapag magulang na, kahit may mga pamilya na kayong magkakapatid, hindi pa rin tapos ang obligasyon namin sa inyo. Sa aming magkakapatid, ako ang hanggang ngayon na nakasandal pa rin sa inyo. Alam ko, balang araw, makakaahon ka rin sa kinalalagyan mo. Huwag ka lang mawawalan ng pag-asa at lagi ka ring magdadasal. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Itay, gumaan na ang pakiramdam ko. Laman din ng isip ko ang sinabi niya. Napamahal na sa akin ang trabaho ko at magiging masakit sa akin kung aalis ako. Iniisip ko rin ang iba ko pang kasamahan na maiiwan doon kung sakali. Hindi ko alam na meron na pala silang plano. Kinabukasan hindi ko nadatnan si Tinay. Sabi ng isa kong kasamahan na malengke daw. Habang wala nga ang babae, sinabi nila sa akin ang plano nilang pag-alis sa trabaho. Ang iba daw sa kanila nakahanap na ng ibang mapapasukan. Ang iba susubukan daw mag-apply sa iba. Ang ilan sa kanila matagal na palang nagpaplanong umalis. Nahihiya lang daw magpaalam dahil mabait naman talaga si Aling Mila sa amin. Nalulungkot man na malapit na kaming maghiwa-hiwalay. May bahagi ko na masaya na rin para sa kanila. Kanina pa ako umalis. Yan pala nga nagagawa ninyo? Natapos na namin ang isang batch ng order. Hinihintay na lang namin ma-pick up dito. Kaya ba wala na kayong ginagawa kundi ang tumunga lang dyan? May ginagawa naman kami Ano mga ginagawa nyo? Wala naman Pwede ba, Tinay? Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Umaasta ka na namang parang amo dahil lang wala si Aling Mila. Ako na ngayon ang pinagkakatiwalaan ni Aling Mila. Kaya tama lang na sumunod kayo sa inuutos ko. Hindi kami susunod sa'yo. Hindi naman ikaw ang nagpapasahod sa amin Gusto niyo bang mawala ng trabaho gaya ng nangyari kay Aling Luisa, ha? Oh, anong gagawin mo?
Lalagyan mo rin ba ng lata ng gatas o keso ang mga bag namin para kunwari nag-uuwi kami ng mga sangkap dito? Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin na inosente ang matandang yon? Si Aling Nila nga, kumbinsido na ginawa niya yon. Magaling ka kasing magmanipula. Nagmamatigas ka talagang sumunod sa akin, ha? Sige lang, tignan ko lang kung hindi ka magsisi. O kayo dyan, magtrabaho na kayo. Sa kusina tayo nagtatrabaho, dapat malinis ang buong paligid kahit ang sahig. Ganun pa rin ang ginagawa ni Tinay. Bantay sarado niya kami sa pagkuha ng mga rekado sa lagayan. Tahimik lang din siya habang gumagawa. Nung lunch break, hindi siya sumabay sa amin. Wala kaming kamalay-malay ng mga kasama ko na kasalukuyan niyang kausap si Aling Mila. Bakit ka nagpapaalam? May nangyari na naman ba? Hindi ko na po kayang ipinapakita sa akin ni Maylene. Lahat na nga lang po, ginagawa ko para magkaayos kami. Ako po kasi ang sinisisi niya kung bakit natanggal si Aling Luisa. Sa palagay ko, nagsiselo si Maylene mula nang dumating ka. Pinaliwanag ko naman po sa kanya na hindi ko inaagaw ang papel niya. Gusto ko lang tumulong sa kanya. Pero ang sagot niya sa akin, suluhin ko na lang daw. Ang sakit sa akin na lagi niya akong sinasabihan na sipsip sa inyo. Sinabi niya yun? Opo, gustuhin ko man na wag umalis, wala naman akong magawa. Ayokong malasin ang negosyo ninyo dahil lang sa pag-aaway namin. Hindi ka aalis. Kakausapin ko si Maylene. Sa tingin ko, lumaki na ang ulo niya dahil lang sa lagi ko siyang pinapaboran. Baka lalo lang siyang magalit sa akin. May gawin na naman siya kapag wala kayo. Wala siyang gagawin sa'yo dahil lagi na ninyo akong makakasama sa kusina. Tapos na rin naman ang inaasikaso ko. Alam ko na maraming trabaho mula nang umalis si Luisa. Paalis na sana ako nang tawagin ako ng dalagang anak ni Aling Mila. Gusto raw akong kausapin ng nanay niya. Sumunod naman ako sa kanya at medyo kinakabahan. Nararamdaman ko kasing meron na naman sinumbong si Tinay sa kanya. Gusto niyo daw po akong kausapin? Ay, ano ba ang problema mo kay Tinay? Wala naman po akong problema sa kanya eh. Tahimik lang akong gumagawa sa mga nakatoka sa akin. Marami siyang sinusumbong sa akin na ginagawa mo kapag wala ako. Ha? Siya nga po itong kapag wala kayo. Akala mo kung sinong amo ang mag-utos sa amin eh. Naiilang na kami sa presensya niya dahil tuwing may kukunin kami sa cabinet, lagi siyang nakabantay. At gusto niyang bilangin lahat ng mga nakukuha namin. Wala naman sigurong masama kung bibilangin ninyo ang nakukuha ninyo. Wala po ba kayong tiwala sa amin? Nawalan na kasi tayo, kaya nag-iingat lang si Tinay. Paano po yung pagsigaw-sigaw niya sa amin at pag-uutos? Tama po ba yun? Ikaw daw ang gumagawa nun sa kanya. Bakit hindi niyo tanungin ng mga kasama namin? Sila din naman nakakaranas sigawan ni Tinay eh. Alam ko namang kakampi sila sa'yo kaysa kay Tinay. Matagal na kayo magkakasama eh. Sana, wag mo na siyang sisihin pa sa pagkakatanggal ni Luisa. Dahil wala naman siyang kasalanan eh. Mukhang nakuha na niya ang loob ninyo, Aling Mila. Mas may tiwala na po kayo sa kanya kaysa sa akin. Hindi nawawala ang tiwala ko sa'yo. Kailangan ko nga lang na maging patas sa inyo. Hindi naman kasi tama ang ginagawa mo kay Tinay. Dapat nga, mas maging malapit kayo sa isa't isa ngayon dahil wala na si Luisa. Kayo na lang ang magtutulungan. Susubukan ko po na magkaayos kami ni Tinay. Alam ko naman na magkakasundo kayo. Kailangan nyo lang ng panahon. Kinabukasan maaga akong pumasok. Araw yun ng Sabado at maraming order. Nandun na rin si Aling Mila na masigla ng araw na yon. Nauna pa nga niya akong batiin. Ilang sandali lang dumating na rin si Tinay at ang iba pa. Habang nagkakape ang lahat, isinasabay naman ng mga trabaho. May nagpiprito ng Shanghai, manok at ulo ng baboy. Ako naman na nagluluto ng pansit. At sa kabilang kalan naman nagpapakulo ng tubig para sa spaghetti noodles. Magmerienda ka na muna, Maylene. Kinuha na kita ng tinapay at pansit. Baka kasi nagugutom ka na. Salamat. Ganyan dapat ang samahan ninyo.
Hindi tama na nagkakaroon kayo ng issue. Wala naman pong problema sa akin. Turing ko kay Maylin na kababatang kapatid na rin. Sabi ko nga po, tuturuan ko siya kung paano lutuin ang mga putahe na niluluto ko. Maganda yan. O anong masasabi mo, Maylin? Pwede naman po. Kahit papano may ideya na rin naman po ako dahil nakikita ko kung paano lutuin. Sana laging ganito karami ang order sa atin kahit nakakapagod. Oo nga po, baka sa susunod po may restaurant na kayo, di kaya catering business. Magdilang anghel ka sana, Iha. Ayan talagang pangarap ko noon pa. Hindi po yun imposible dahil sa sipag at tiyaga ninyo. Sana kapag nangyari yun kasama ko pa rin kayo. Maaasahan niyo po ako. Ewan ko lang po kay Maylin. Maaasahan niyo rin po ako. Nung pauwi na kami, nagtaka pa ako dahil paglabas ko ng gate, naghihintay sa akin si Tinay. Lalampasan ko na lang sana siya nang humabol siya at tinawag ako. Napilitan na rin akong kausapin siya. Galit ka pa rin ba hanggang ngayon? Hindi na mawawala ang galit ko sa'yo. Nananahimik na nga lang ako. Ayaw mo pa rin akong tigilan. Ayaw mo kasing sumunod Nagmamatigas ka pa rin. Kaya ba kung ano-ano na naman ang sinusumbong mo kay Aling Mila? Pinagsabihan ka na naman niya, siguro. Tapos nagsumbong ka rin ng mga ginagawa ko, pero hindi siya naniwala sa'yo. Ano ba ang ginawa mo sa amo natin, ha? At ang bilis mo siyang napaikot? Diyan kasi ako magaling Halata nga. Siguro, gawain mo yan nung nasa Maynila ka pa. Ngayon naman, dito ka naghahasik ng lagim. Tigilan mo na nga ako, Tinay, ha? Baka hindi ako makapagpigil. Mailublob ko yung mukha mo sa kawaling may kumukulong mantika. Habang pauwi ako, nakabuo na ako ng pasya na umalis na rin sa trabaho. Ang mga kasamahan ko magpapaalam na sa 1 linggo. Hindi ko na talaga kaya ang ginagawa ni Tinay. Baka nga magdilim ang paningin ko, magawa ko sa kanya ang sinabi ko kanina. Ayoko magsisi sa huli dahil mga anak ko ang maapektuhan. Kinabukasan day off ko. Ang alam ng mga magulang ko, magsisimba lang ako ng maaga. Pero hindi ko ipinaalam sa kanila na pupuntahan ko rin si Kevin sa tinutuluyan niya. Ang kabit nito nagbukas ng pinto. Gaya ng mga unang pagkikita namin, hindi makatingin sa akin ng babae. Pinatuloy naman niya ako. Hindi rin ako magtatagal. Gusto ko lang makausap si Kevin. Nasa kwarto siya. May sakit. Kailan pa? Iyon ba ang dahilan kung bakit hindi siya nakakapagtrabaho? Oo. May ilang linggo na rin mula nung maratay siya. Halika, puntahan natin siya dun sa kwarto. Sumunod naman ako kay Nikki. Pagpasok ko sa kwarto, bumungad agad sa akin ng higaan kung nasan si Kevin. Hindi ko mapigilang magulat sa itsura niya. Putot balat na lang kasi ito at parang wala ng dugo sa katawan dahil sa sobrang putla. Kevin? Maylin, nandito ka ba para kunin ang sustento ng mga anak natin? Sana. Pero wala ka naman palang trabaho dahil sa kalagayan mo. Ano ba ang nangyari sa'yo? Hindi ko alam kung anong sakit ang dumapo sa akin Kahit kasi mga doktor, hindi rin matukoy kung ano. Ayokong isipin na baka karma na yan sa ginawa ninyo sa akin. Siguro nga, karma na to sa akin. Kaya nakikiusap ako sa'yo na sana wag ka munang humingi ng sustento. Kapag gumaling na naman si Kevin, magbibigay naman siya. Hindi naman ganun kakitid ang isip ko para mamilit ng sustento. Pero itong tandaan mo, Nikki. Ngayong may sakit na si Kevin, wag na wag mo siyang isasauli sa akin. Ikaw ang pinili niya, kaya tama lang na ikaw ang mag-alaga sa kanya. Ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na ibalik sa'yo ang asawa mo. Mabuti naman kung ganun. Hihintayin ko na lang ang sustento para sa mga anak ko. Maylin, sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon na ito para humingi ng tawad sa'yo. Hinayaan ko na nga kayo ng kabit mo Kaya wag mo nang hilingin pa na patawarin ko kayo. Baka hindi na rin kasi ako magtagal. Huwag mo ngang sabihin yan. Hindi kita isusuko. Lahat gagawin ko para gumaling ka lang. Aalis na ako.
Tawagan niyo na lang ako kapag may pangsustento ka na. Nang makalabas ako ng bahay, tsaka lang ako napahagulgol ng iyak. Awang-awa kasi ko sa kalagayan ni Kevin. May ideya din ako sa totoong nangyayari sa kanya. At alam ko kung sino ang nasa likod ng pagkakasakit niya. Mabilis na akong umuwi sa amin. Pagdating, si tatay lang ang naabutan ko sa bahay. Nang tanungin ko kung nasa ng mga anak ko at si nanay, nasa bahay daw ng kapatid ko. Hindi ko na rin napigilan sabihin na galing ako sa bahay ni na Kevin. At nakita ko ang kalagayan nito. Biglang namutla si tatay at umiwas ng tingin. Bakit kailangan mo pang makipagkita sa lalaking yun? Sinabi naman namin sa'yo, kahit hindi siya magsustento, kami na ang bahala sa inyong mag-iina. Mabuti nga po, naisipan ko siyang puntahan eh. Eh di nalaman ko ang ginawa ninyo. Bakit ninyo kinulam si Kevin, Tay? Tama lang sa kanyang maghirap. Kulang pa nga yun sa ginawa niya sa iyo eh. Pero Tay, masama ang ginawa ninyo. Hindi nyo man lang ba naisip? Siya pa rin ang ama ng mga anak ko. Ayoko na lumaki ang mga anak ko na hindi na nila magigisna ng ama nila. Dapat nga matuwa ka pa dahil naipaghiganti na kita sa lalaking yun. Kung gusto ko pong maghigante, ako mismo ang magsasabi sa inyo. Hindi sa lahat ng oras, solusyon ang paghihigante. Lalo lang pong bumigat ang kalooban ko dahil sa awa ko sa kanya. Mas gugustuhin ko pa po na makita siya sa ibang babae kesang makita siya sa ganung kalagayan. Ay, patawarin mo ko anak. Kung dahil sa akin mas lalong bumigat ang nararamdaman mo. Nakikiusap po ako sa inyo, Tay. Bawiin ninyo ang sumpang ibinigay ninyo kay Kevin. Alang-alang na lang sa mga apo ninyo. Para sa inyo ng mga apo ko, babawiin ko ang karamdaman na binigay ko kay Kevin. Salamat po, Tay. Oy, huwag ka nang umiyak. Alam ko na hanggang ngayon mahal mo pa rin siya. Hindi naman po agad mawawala yun eh. Pero handa na akong magparaya. Ayoko na rin ipilit ang sarili ko sa taong wala ng pagmamahal sa akin. Nandito kami at ang mga anak mo. Tunay ang pagmamahal namin at hindi ka namin iiwan. Alam ko naman po yun. Kaya sa mga anak ko na lang ibubuhos ang buong pagmamahal at atensyon ko. Nung gabi tumawag si Nikki at sinabing magaling na raw si Kevin. Makakabalik na raw ito sa trabaho. Para naman ako nabunutan ng tinik sa dibdib. Tuluyan nang nawala ang pangamba ko. Nagpasalamat ulit ako kay Itay. Tanging tangulang ang sinagot niya sa akin. Kinabukasan kasama namin si Aling Mila kaya panay ang pakikipagplastikan sa akin ni Tinay. Para akong maduduwal sa mga pinapakita niya. Sa bagay nga nakakasuka naman talaga ang mga ginagawa niya. Ayos ka lang ba, Maylin? Bigla po kasing nangasimang sikmura ko eh. Para akong maduduwal. Baka may nakain kang nakasama sa sikmura mo. Siguro nga po. Hindi kaya buntis ka? Paano mabubuntis si Maylin? Hiwalay na sila ng asawa niya. Ay, pasensya na. Nakalimutan ko na wala ka na palang asawa. Maayos na rin naman ang pakiramdam ko, Aling Mila. Kung hindi mo kaya magtrabaho ngayon, pwede ka namang umuwi ng maaga. Konti na lang naman ang lulutuin. Kaya ko naman po. Tsaka baka magahol tayo eh. Lalo na't wala ang tatlo nating kasama. Isa pa nga yan sa inaalala ko. Hindi napapasok ang tatlo. Nag-chat sila na hindi napapasok. Ang hirap pa namang makahanap ng mga tao ngayon. Sinabi po ba nila ang dahilan? Hindi na daw mahalaga ang dahilan nila. Hindi naman daw sila paniniwalaan. Nagpasalamat naman sila, pero pakiramdam ko may sama sila ng loob sa akin. Wala na po tayong magagawa pa sa desisyon nila. Sana man lang nakipag-usap sila sa akin ng personal. Hayaan nyo na lang po mga taong walang utang na loob. Makakahanap pa naman kayo ng maayos na tauhan. Tutulungan ko kayo. Matagal ang pinagsamahan namin. Hindi yun basta mapapalitan ng kahit sino. Sila naman po ang nagbaliwala noon eh. Hindi naman kayo. Sana naman wala nang umalis pa. Naghahanap pa nga ako ng mga tao. Nabawasan pa. Hayaan nyo na lang po ang mga taong umaalis. Ano pa nga ba?
Hindi na ako sumali sa usapan nila at nagkunwari na lang ako na may ginagawa. Maaga rin kami umuwi ng araw na yon. Makalipas ang ilang araw, ang iba naman naming mga kasamahan na nagpaalam kay Aling Mila. Kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha ng amo namin. Nagkataon pa naman ng araw na yon, marami ang mga order sa amin. Ang iba tuloy kinailangan naming i-cancel. Ibinalik na lang ng amo namin ang down ng mga yon. Habang natataranta si Tinay, kalmado lang ako sa isang tabi habang ginagawa ang trabaho ko. Siguro alam mo na aalis silang lahat. Sa palagay mo, makakatiis sila na kasama ka sa trabaho, ha? Eh di alam mo nga, Di ba kaya mo naman lahat ng trabaho? Eh di ayan, wala ka ng kaagaw. total naman umalis na mga kasama mo, umalis ka na rin. Aalis na talaga ako. Sa palagay mo, magtsatsaga pa ako dito? Masakit sa akin na iwan ang trabaho ko. Pero hindi ko kaya na araw-araw kang kasama. Kapag naging restaurant tong negosyo ni Aling Mila, wag na wag kayo makabalik-balik dito ha. Sino namang may sabi na babalik pa kami dito, ha? Baka sa mga susunod na araw, may iba na kaming trabaho. Ang yabang mo naman. Saan ka naman kaya maghahanap? Mas maganda pa nga dito kaysa maging kasambahay. Okay lang na maging kasambahay. Basta walang sip-sip na kasama. Yan talagang tingin mo sa akin ha? Dahil yun naman talaga ang totoo eh. Kung meron man dapat sisihin dito at kung bakit umalis ang mga tapat na tauhan ni Aling Mila, ikaw yun. Kayo ang dapat sisihin kapag nalugi ang negosyo ng amo natin. Wala man lang kayong konsiderasyon. Siguro kinakabahan ka, no? Bago ka kasi manira at sumipsip, isipin mo muna ang kahihinatnan ng gagawin mo. Anong nangyayari dito? Nag-aaway na naman ba kayo? Oh, bakit hindi ka makapagsalita? Magsumbong ka na. Total, dyan ka naman magaling eh. Ano bang sinasabi mo, Mylene? Nagpapaalam na rin po ako sa inyo. Ano? Bakit naman? Mas gusto ko pong mag-focus muna sa pag-aalaga sa mga anak ko. Yan lang bang dahilan? Bakit sunod-sunod naman kayong umalis? Para kayo nag-uusap-usap ah. Ang dahilan po ng mga kasamahan ko, hindi na sila masaya mula nang mawala si Aling Luisa. Kahit naman po magsumbong sila sa inyo, hindi nyo sila pinakikinggan eh. Iniisip ba nila na si Tina yan lagi kong pinapaboran? Kayo na po ang makakasagot niyan. Mylene, nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka munang umalis. Sayang ang mga orders sa atin. Hindi naman namin kakayanin ni Tina yung pagluluto. Pasensya na po kayo, Aling Mila, pero buo na ang pasya ko. Kahit man lang sana ilang araw lang. Hindi ko na po talaga kayo mapagbibigyan. Tsaka meron naman pong ipapasok si Tinay. Meron nga po. Yung isa sa kanilang asawa ko. Hahayaan nyo na po siya kung gusto niyang umalis. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali para basta-basta nyo na lang akong iwan. Ramdam ko ang hinanakit ni Aling Mila pero hindi ko na talaga kaya pang tumagal doon. Lalo na hindi man lang nagsisisi si Tinay sa mga ginawa niya. Binigay pa rin niya ng buo ang sahod ko at meron pang ang bonus. Nang magpaalam na akong uuwi, nangingilid pa ang luha niya sa mga mata. Nang makauwi ako sa bahay, gumaan na ang pakiramdam ko dahil hindi ko na makakasama si Tinay. Noong linggo rin yun, nagpadala na si Kevin sa mga bata. 1 buwan na ang nakakalipas mula nang umalis kami. Minsan nagkita kami ni Aling Luisa, may bago na siyang trabaho. Sa laundry shop daw siya nagtatrabaho ngayon. Mula nang umalis siya, sa chat na lang kami nagkakausap. Hanggang ng mga oras na yon, galit pa rin siya kay Tinay. Dahil dinungisan nito ang pangalan niya. Natutuwa rin siya dahil umalis na kami kay Aling Mila. Tama lang daw na iwan namin ito dahil mas pinili nitong paniwalaan ng bago kesa sa kanya. Ano po, Aling Mila? Magsasara na tayo? Puro palabas na lang ang pera ko. Hindi na tayo kumikita pa. Puro pangit din ang review sa page natin. Sirang-sira na itong negosyo ko. Walang dapat sisihin kundi sina Mylene. Huwag mo na silang sisihin. Ikaw naman ang may kasalanan. Puro palpak ang mga kinuha mong tao. O tingnan mo nga ang itsura nitong kusina ko. Para ng binagyo.
Akala ko pa naman, swerte ka sa akin. Sayang naman po kung titigil kayo. Ang tagal ninyong pinaghirapan ng negosyo nyong ito. Yon din ang gusto ng mga anak ko. Kesa naman magkasakit ako sa pag-iisip sa negosyong ito. Pasensya na po kayo kung tingin nyo wala akong naitulong sa inyo. Magsabi ka nga. Lahat ba ng mga sinabi mo sa akin, totoo o sinisiraan mo lang sila? Totoo po yun. Bakit naman ako magsisinungaling? Ngayon ko lang kasi napag-isip-isip. Kung nagsasabi ka ng totoo, hindi sila aalis at sasama ang loob. Tama naman si Maylin eh. Mas ikaw ang pinapaboran ko kaysa sa kanila na matagal ko nang kilala. Ginawa ko po lahat para sa inyo. Ang ginawa mo, magpalapad ng papel sa akin. Siniraan mo mga kasama mo para ikaw ang maging mabango sa akin. Yon ang ginawa mo. Pinagsisisihan ko na ngayon kung bakit kita tinanggap. Ang laki tuloy ng nawala sa akin. Mabuti pa, umalis na kayo ng mga kasamahan mo. Hindi nyo kami pwedeng paalisin ng ganun na lang. Huwag kayong mag-alala. Buo ko pa rin ibibigay sa inyo mga sahod ninyo. Basta umalis na lang kayo at ayoko nang makikita mga pagbumuka ninyo, lalo ka na. Pagkatapos sa mga ginawa kong tulong sa inyo, itong igaganti nyo sa akin? Kaya kayo minalas dahil hindi kayo marunong humawak ng mga tao nyo. Nung wala ka pa, maayos ang takbo ng negosyo ko. Ikaw ang sumira sa samahan namin dito. Imbis na pakisamahan mo sila ng maayos, ikaw pang umasta na parang may-ari ng negosyong ito. Siguro nga, totoo nga na ikaw ang naglagay ng mga sangkap sa bag ni Luisa para magmukha siya magnanakaw at mapaalis ko siya. Nalaman mo siguro na binalaan niya ako tungkol sa'yo. Tutal, paalisin mo na kami, di sasabihin ko na rin. Totoo ang sinasabi nila. Ako ang may gawa nun. Duda kasi siya sa pagkatao ko eh. Kaya inunahan ko ng Luisa na yon. Tama naman pala ang kutob niya sa'yo. Masama ka pala. Wala ka na rin namang magagawa pa. Nasaktan mo na yung tao at sigurado galit na galit siya sa'yo. Umalis na kayo! Lahat kayo! Mula nang umalis ako kay Aling Mila, wala na akong naging balita sa kanya at sa negosyo niya. Sana mas lumago pa yon at tama ang naging desisyon niyang piliin si Tinay na maraming alam. Masaya na rin ako sa mga dati kong kasamahan dahil meron na silang trabaho. Alam ko kailangan nila yon dahil lahat sila may mga pamilyang umaasa sa kanila. Isang hapon habang nagwawalis ako sa labas ng bahay namin, bigla na lang sumulpot si Aling Mila. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakarating siya sa bahay namin. Kaya para akong pinako sa kinatatayuan ko ng mga sandaling yun. Nang mahimasmasan sa pagkagulat, pinapasok ko muna siya sa loob ng bahay namin. Pasensya ka na kung naabala kita sa pagpunta ko. Hindi naman ho. Nagulat lang ako sa biglaan ninyong pagpunta dito sa amin. Wala ka yatang kasama. Nasa bahay po ng kapatid ko ang mga magulang ko at 2 anak. Bagong panganak kasi yung hipag ko at dinadalawang apo. Malapit lang naman po ang bahay nila dito. Kaya pala ako nandito para humingi sa'yo ng tawad. Alam ko na ang totoong kulay ni Tinay. Kalimutan na po natin yun, Aling Mila. Kumusta na nga po pala ang negosyo ninyo? Tinigil ko muna. Nalulugi na kasi. Ha? Wala ho ba kayong nakuha ng mga tao? Meron naman. Kaya lang iba pa rin kasi kayo. Masipag at hindi ko na kailangang utusan. Nagkasagutan pa kami ni Tinay. Kaya nakilala ko ang tunay na ugali niya. Pinaalis ko na silang lahat. Sayang naman po ang negosyo ninyo. Pinaghirapan nyo yun eh. Gusto ko sana kayong alukin ulit na magtrabaho sa akin. Lalo ka na. Mag-umpisa muli tayo. Pag-iisipan ko po muna. May hinihintay rin kasi ako na tawag sa inaplayan ko. Hindi kita pipilitin kung sakali lang naman na gusto mong magtrabaho ulit sa akin. Nang makauwi si Itay, kinuwento ko ang pagbisita ni Aling Mila at ang sadya nito. Wala namang problema sa kanya kung doon ulit ako magtatrabaho. Naawa pa nga siya sa dati kong amo dahil sa nangyari sa negosyo nito. Malaking dagok sa kanya ang nangyari. Sa panahon kasi ngayon, mahirap na ang magtiwala ng basta-basta. Maging aral na sana yun sa kanya na mas pinili niyang pagkatiwalaan ng bagong tauhan
kesa sa inyo. Namimiss ko na rin naman ang ginagawa ko eh. Tsaka kilala ko na rin si Aling Mila kumpara sa ibang magiging amo ko. Kung gusto mong bumalik, hindi kita pipigilan. Sasabihan ko rin si Aling Luisa. Alam ko kahit masama ang loob niya, gusto pa rin niyang bumalik kay Aling Mila. Sigurado na matutuwa yun. Masaya ako dahil naayos mo na ang problema mo kay Kevin. Ngayon naman kay Mila. Isang tao na lang po ang hindi ko pa nakakasundo. Si Tinay ba? Opo, Hayaan mong siyang lumapit sa'yo dahil siya naman ang may kasalanan. malabo din po na makipag-ayos siya sa akin. Tsaka ayoko rin na makipagkaibigan sa kanya. Nang sumunod na araw, hindi ko inaasahang darating sa bahay si Tinay. Galit na sinugod niya ako at kung ano-ano ang mga sinabi niya. Hinawakan ko na rin ang buhok niya dahil ayaw niya akong bitiwan. Ilang minuto na kami nagpapambuno nang dumating si Itay at hinila niya ito palayo. Nagtamo naman ako ng mga kalmot at pasa sa katawan. Nakapulot pa siya ng bato at binato sa akin na tumama sa noo ko. Sino ka na basta na lang susugod dito para saktan ang anak ko? Malaki ang atraso sa akin ng babaeng yan. Dahil sa kanya nawalan ako ng trabaho. Kami ng asawa ko. Sabi mo hindi ka nababalik kay Aling Mila. Ano tong nabalitaan ko, ha? Si Aling Mila ang lumapit sa akin at nakiusap. Ang sabihin mo, hinintay mo lang na tanggalin niya kami. Plano mo na to noon pa. Tingnan mo ang ginawa mo sa anak ko. Walang sino man ang nananakit sa pamilya ko na hindi nagbabayad ng mahal. Tay, hayaan niyo na lang po siya. Mabuti pa Tinay, umalis ka na rito. Hindi kita mapapatawad na babae ka. Umanda ka sa akin kapag nakita kita sa ibang lugar. Pagsisisihan mo kung bakit naisipan nyo na umuwi pa dito sa atin. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Hindi ako natatakot sa'yo, tanda. Kilala mo ba ang Tio Ben ko, ha? Tignan na lang natin kung sino ang matatakot sa aming dalawa. Umuwi ka na at sabi mo sa kanya ang ginawa mong pananakit sa anak ko. Tay, nakikiusap po ako sa inyo. Hindi anak. Kailangang maturuan siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Si nanay ang gumamot sa mga sugat ko. Kanina ko pa hindi nakikita si Itay at kinakabahan ako sa pwede niyang gawin kay Tinay. Kahit si Inay nag-aalala rin pero kilala namin si Itay. Na hindi mapipigilan ang gustong gawin kapag galit ito. Nang matapos akong magamot, nagpaalam si Inay na hahanapin lang si Itay. Pagdating pa lang ni Tinay sa kanila, nakakaramdam na siya ng pangangati sa buong katawan. Naligo na siya pero mas lalong lumalala ang nararamdaman niyang kate hanggang sa magkasugat-sugat na ang balat niya. Tinawag niya ang asawa para mabilhan siya ng gamot. Dahil malayo ang tindahan, pinuntahan muna ng asawa ang Tio Ben nila. Nang makita ng tiyuhin niya ang mga sugat niya, isa lang ang naisip nito. May kumukulam sa pamangkin. Mangkukulam ang matandang yon? Bakit kasi sinugod mo at sinaktan pa ang anak ni Danilo? Nadala lang ako ng matinding galit ko kaya ko yun nagawa sa kanya. Hindi ko naman alam na mangkukulam ang tatay niya. Ay naku, tulungan niyo ako, Chong. Ayoko pang mamatay. Maliliit pang mga anak ko. Kailangan humingi ka ng tawad sa mag-ama. Sasamahan na kita sa kanila. Lahat po gagawin ko, gumaling lang ako. Padalos-dalos ka kasi. Hindi ito may nila na makikipagsabayan sa'yo, mga tao. Iba sila gumante. Nung gabi, dumating si Mang Ben at Tinay. Si tatay ang humarap sa kanila. Naririnig ko ang pagmamakaawa ni Tinay at tiyuhin niya na patawarin na sila pero matigas si Itay. Kahit pumasok na sa loob ng bahay namin ng aking ama, hindi pa rin umaalis ang dalawa. Nang hindi makatiis, lumabas ako at kinausap sila. Maylin, maawa ka sa akin. Patawarin mo na ako. Maliliit pa ang mga anak ko. Pinapatawad na kita. Pero hindi ko alam kung magagawa kang patawarin ni Itay. Lahat gagawin ko, mapatawad lang ako ng Itay mo. Kakausapin ko siya. Pero ayokong mangako. Sa ngayon, umuwi ka na muna sa inyo.
Lalo lang kasing magmamatigas ang aking ama kung nandito kayo. Maraming salamat, Maylin. Patawarin mo rin sana ako sa mga nagawa ko noon sa'yo. Akala ko kasi hindi kayo papalag sa ginagawa ko eh. Dinala kong ugali dito sa probinsya. Kapag gumaling ako, aalis na kami sa lugar na to at hindi na magpapakita. Sana naman, Tinay. Baguhin mo na ang ugali mo. Hindi lahat mabait at kaya kang pagpasensyahan. Oo, susundin ko lahat ng sinabi mo. Maylin, kausapin mo ang tatay mo, ha? Tumangulang ako at saka tinanaw ang pag-alis nila. Mas nangibabaw ang awa ko sa kanya lalo na nang banggitin nito ang mga anak niya. Bigla ko naalala ang mga anak ko. Pagpasok ko sa loob ng bahay, kinausap ko si Itay kaharap si Inay. Nakikiusap po ako sa inyo, Tay. Bawiin niyo na ang ginawa ninyo kay Tinay. Dapat lang na maturuan ng leksyon ang babaeng yun. Mula pagkabata, inalagaan ka namin ng nanay mo. Halos hindi padapuan sa lamok. Pero siya, basta na lang susugod dito para saktan ka. Nagsisisi na po si Tinay sa ginawa niya. Kung hindi ko pa siya binigyan ng sakit, hindi pa siya pupunta rito para humingi ng tawad sa mga ginawa niya. Ayoko po na gumagamit kayo ng karunungang itim para makapanakit ng tao. Alam niyo na balang araw, sisingilin kayo sa mga ginawa ninyo. Matagal na akong nakahanda. Ang mahalaga, hindi ko hinayaan na merong mang-api sa inyo. Nagmamakaawa po ako sa inyo, Tay. Tama na po. Patawarin niyo na siya. Lumuhod pa ako sa harapan ni Itay, ganun din si Inay. Umiiyak din ito na pinapatigil na siya sa paggamit ng karunungang itim. Kahit si Inay natatakot din na baka pati kami balikan ng sumpa kung hindi pa to titigil sa ginagawa niya. Ganun ba kasama ang tingin ninyo sa akin? Tay, hindi po kayo masama. Para sa akin, kayo ang pinakamabait na tatay. Alam ko po na nagawa niyo lang yun dahil sa pagmamahal ninyo sa akin. Pero masama ang kulam. Galing yun sa kadiliman at hindi biyaya galing sa Diyos. Babawiin ko na ang sakit na binigay ko kay Tinay. Siguro naman, magtatanda na siya sa ginawa niya. Maraming salamat po, Tay. Niyakap ko pa si Itay sa sobrang tuwa ko. Umaasa rin ako na yun na ang huling beses na gagamit siya ng karunungang itim. Kinabukasan maagang pumunta si Mang Ben para magpasalamat. At humingi din siya ng paumanhin sa ginawa ng pamangkin. Paalis na rin daw ng araw na yun si Tinay at ang pamilya nito. Babalik na sila ng Maynila at pansamantalang makikitira sa mga kamag-anak doon habang naghahanap sila ng trabaho. Matinding trauma daw ang naranasan nito at hindi na kayang tumira pa sa lugar namin. Pagkatapos ng mga pangyayaring yun, tuluyan nang ibinaon ni tatay ang kaalaman niya sa pangungulam. At nangakong hindi na ulit yun gagamitin. Alam kong lahat kami may aral na natutunan sa karanasang ito. Lalo na ako na mahalaga ang respeto sa kapwa. Para hindi tayo makaapak ng ibang tao na lumalaban ng patas. Sa kasalukuyan bumalik na kami ni Aling Luisa sa amo namin. Iba na rin ang mga kasama namin pero masasabi kong maayos ang samahan naming lahat. Walang inggitan at lalong walang sipsip na katrabaho na pwedeng sumira sa samahan. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Miss Gwen. Sana po nakapagbigay ng aral at inspirasyon ang binahagi kong karanasan sa inyo. Marami pong salamat at mabuhay ang inyong channel. Wakas.